Mula po ng mabidyohan ko ito. Natuwa lang po ako na mayroon pa pala akong natitirang video nito kung gaano sila kaliit nung hindi ko pa sila na-transfer. Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. Saan man po kayong panig ng mundong ito nanonood sa ngayon. Ayan, ito pong pinapakita ko po sa inyo. Ito po yung nagawa kong video dito sa plant na ito noong May 2022. Kumbaga po mahigit 2 taon na po ang nakakalipas. Mula po ng mabidyohan ko ito. Natuwa lang po ako na mayroon pa pala akong natitirang video nito kung gaano sila kaliit nung hindi ko pa sila na-transfer direct ground. At ang ipapakita ko po sa inyo syempre kung gaano na ito kalaki ngayon. Pero may mga plant akong namatay syempre at yung iba naman medyo hindi ganun lumago pero halos naman lumago. Pero syempre bago ko po ipakita sa inyo kung ano na yung kalagayan nila ngayon at kung gaano na sila kalaki ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita at talaga pong sobrang nakaka-amaze at tuwang-tuwa ako pag nakikita kong ganyan lang sila kaliit at ngayon ay sobrang nalaki at eto na nga po sila ngayon. At eto nga po, makalipas ang 2 taon. Ayan. Ganyan na sila kataas. Mataas pa sa akin. Ayan. Ayan, napakataas po at napakalago din. Ayan, mataas na rin itong si Guanaba Gold or Yellow Victoria. Ayan po. Ito po, natakpan na po si Skit Jones. Ayan, ito bali from Sorsogon yata ito. Itong ganitong variety. Ayan, natakpan lang siya. Pero yan, yellow ito. Ayan yung ano niya. Yung quality ng dahon, yung size ng dahon, yung pattern. Ayan. Skit Jones na variety po yan. Ayan. Ipapakita ko na lang po sa inyo. Hindi na lang siguro ako masyado pang mag-explain. Kasi no need to explain. Ay, mayroong atol. Atol, ayan. Marami yan dito sa aking garden, yung ganito. Talagang inaano nila yung plants. Kinakain nila. Kaya pag nakakakita po ako niyan ay talagang dinudurog ko siya. Eto. Late ito, siguro magto 2 years pa lang to. Kasi late ko tong na-collect. Kasi para ang hirap nito nung time. Masyado siyang mailap. Kasi talagang one of super rare na variety na dito sa atin. Thanks God na lang din po dahil na direct ground ko sila. Ito napakaganda rin po ng variety na ito. Ano ito? Wait po. Celestine ay yung ano niya, ID niya. At katabi niya si Brazil. Ayan. Yung iba po, hindi sabay-sabay yung laki sa kadahilanan na yung iba ay yung nalililiman. Mayroong mas tumaas agad, naliliman niya yung katabi niya, kaya may mga halaman na hindi pantay-pantay yung taas. Pero normal naman yon. Tulad po nito, malago siya pero mas nataasan siya ni Celestine. Ito, isa sa mga variety ko na yellow, pero hindi siya yung delisyosa. Iba siya kasi parang lukot yung, parang curl yung dulo. At saka may mga ganyan pasigsag sa gilid. Pero parang hawig na hawig siya kung hindi mo talaga mamasdan ng maigi.
Ayan, eto din. Pero yung ibang plants, mga 2 years ago na din, lampas na nakatanim. Pero yung iba kasi hindi naman mga top rare, kumbaga mga dito ko lang na-collect. Ito kasi yung mga pinapakita ko, ito yung galing sa ibang lugar. Ayan, patainga ko na din yung taas nito. Si Ebornium. Yung iba, super naman taas na. Ayan, napakataas na po. Lalo na po kung hindi ko pinuputulan ng talbos, mas super taas pa po. Ayan, dito po. Ayan, eto na sila. Pero yung iba po nito, hindi yun sabay-sabay kasi may mga pahabol po dito na mga variety. Si Davis 17. Eto. Ayan, Davis 17. Mabuti hindi pa nabubura yung mga ID nila. Ayan po. Napakalago din. Zoraida. Tama ba ang name nito? Ayan. Sobra talagang nakaka-amaze talaga itong mga kruton. Sobra akong in love sa ganda ng mga dahon. Talagang yung ngiti ko, every time na tinitingnan ko sila, hanggang abot, hanggang tainga, at hindi nakakasawang pagmasdan. So nice. Ayan, ito po yung mga pahabol dito. Ayan, si Wilma ito. Ayan, si Wilma. Eto, yung iba kasi nabura na yung ID. Wala na nga ako nakitang ID. Nasaan na ba? Oh, ba't nawala na talaga? Or nabura na? Wait lang nga po. Tingnan ko nga. Naku-curious ako sa ID nito. White Charlie Rutherford. Grabing mga ID to, mga pang international yung name. Naalala ko nung time na mga tinatanim ko dito, may mga suporta ito at mga nakatali-tali pa talaga yung mga dahon na paganyan para hindi lang matuluyan na malanta yung mga dahon. Pero ito sa awa ni God, ayan, at sa pagmamahal ko sa kanila, ganyan na sila. Pero pumupusyaw po ang dahon nito tuwing tag-ulan. Siyempre po, ako lang yung init. Pero bumabalik ulit yung kulay nila pag tag-init. Tapos ayan, super red. Ganda ng pagkaano nila, yung pagkapula. Dito, ayan, ito po yung bahagi na medyo nag-ano yung plants dito. Kung baga po dito sa part na ito, kaya medyo mababa po ito. Kasi ito po yung naliliman po nung Dunya Aurora na puti. Kaya medyo ano sila. Pero ngayon, dahil pinutol ko yung sanga nila, kaya medyo na bumabawi. Ayan. Bumabawi naman sila. Ayan. Kahit mababa ay maganda, makulay yung dahon. Ayan. Ayan po. Grabe, ang ganda ni Griffin. OMG. Sobrang ganda ni Griffin. Lalo na yung old leaves niya. Leaves kasi marami. Ayan, yung old leaf niya. Ayan po. Old leaves. Sobrang ganda. Grabe talaga. Grabe po. Thank you, Lord. Mayroon kayong nilikhang ganitong halaman. Napakaganda.
Ayan yung ibang crouton dito. Ito red na red din po. Ito maliliit lang yung dahon. Nagre-recover lang po ito. Kasi ayan, naputol yung ano dito ni Doña Carmen. Doña Aurora. Tapos ayan. Sulfur lash. Kasi nga po, alaga ko sila sa pagpuputol ng talbos. Kaya, ganyan. Napakalago. Grabe. Grabe yung lago. So pretty. Ayan. Sobrang, sobrang happy na mayroon akong ganitong mga halaman. Yung iba po, namatay. Yung turtleback yellow ko po, kung makikita nyo po doon sa video, doon sa unahan, ay mayroon. Di ba po, dinirect ground ko yun, doon sa may malapit sa bahay. Pagkatapos po, inano ko sila, inalis ulit. Dinlagay ko po muna sa pot kasi wala pa po akong mapaglagyan sa kanilang permanent. Pinapa-stable ko pa po. Lash na yon, syempre po, na-stress. Pag rare, medyo sensitive, maselan. Kaya medyo nasa process pa po sila ng pag-stable. Si turtleback yellow and red. Pero buhay pa po sila. Umuulan na naman po. Sana maitawid ko tong video bago umulan. Ay, bago lumakas yung ulan. Ito, sa part na ito, pabalikat ko tong halaman na to. Ito yung advantage pag, punong-puno din ng halaman. Malinis po yung ilalim, hindi dinadamuhan. Yung nag-comment nga doon sa video ko sa may mga philodendron, yung Shade Garden Ideas ko na title. Hindi naman po pamumugaran ng ahas. Pag ganito po, kahit sabihin pa po natin crowded at punong-puno po ng halaman, pag wala naman pong butas na pwedeng mapagtaguan yung halas, ay hindi naman po yun mag-i-stay. Tulad po nito, makikita nyo po parang crowded ng dating siksikan yung plants. Pag tingin nyo po sa ilalim, ayan, malinis po, walang damo, wala naman mga butas. Kaya saan naman po titira dyan? Ayan, nakakatakot lang po. Tulad nung nasabi ko doon sa mga nakaraang video, may mga butas po kasing nakikita. Kaya ayan, at tinakpa na. So far naman, wala naman po nakitang halas. Ayan. At eto, ito po, dati nagkasakit to. Pero ayan, sobrang ganda niya. Ano bang ID nito? Mona Lisa. Ayan, Mona Lisa yellow. Ito talaga yung laging 50-50 ang buhay. Ayan. Buti na lang nag-ano na siya. Pero ang ganda talaga ng dahon niya. Lalo na po ito ano ba ito? Nabura na yata yung ID. Si ano to Commotion. Ay, hindi. Si ano to Yan. Wait po. Hindi ko na mabasa yung ID. Ay, nalingon ko na yung ID niya. Pero yan, napakalago niya kasi. Parang kailan lang po, after 2 years, may ganito na po akong mga tanim. Talagang sobra akong in love at happy sa kanila. Talagang sobra silang stress reliever sa akin. Sobra-sobra po. Ito parang from norte. Parang galing pa to ng norte. Meron itong yung yellow. Parang may stripe na yellow. Ito kasi pure green. Napakalago rin po. Ano pa to? ID nito. Tonglor. Ayan, yung nakalagay dito sa akin ay Sitting Buddha. Ayan, paano ka na po siya? Patainga. Eto, nagkasakit ito. Hawig din ito sa sa dreadlock. Ayan, hawig siya sa dreadlock. Ilang variety din ang hawig sa ganong variety na yung dahon ay pahaba at ganito nagtitwist. Ayan, twisted yung ibang dahon. Dito, mostly yellow ang nakatanim dito. Mga yellow. At saka malalago na po talaga. Ito naman, mother and daughter.
Kasi po, ayan, may Duter siya. Ayan. Pero, isa pang ID nito ay lira. Marami naman kasing ID ang bawat variety. Ayan, bali ito, ang taas nito ay abot balikat ko lang. Pero, ang lago niya talaga, super lago. Ayan, super nice. Yung yellow po na ganito yung pattern ng dahon ay marami din pong variety, marami siyang kapatid. Ayan, nagkakaiba-iba lang sa mga pattern kung mamasdan. Ayan, ito po parang hawig pero iba din po. Si ano yata ito eh. Ayan, si Fantasy kulang sa sunlight. Ayan. Ito, ganito po talaga yung dahon niya. Konti-konti lang yung pagka-yellow niya. Pero from, din po ito, Mindanao. Hindi ito galing dito sa amin. Ayan, iba rin po. Ito. Yung laki ng dahon niya, hawig lang po sa Deliciosa, pero mas marami itong mga, yung padat-dat. 7 days. Ayan. Napaka din naman niya dyan, nahalawaan na dyan ng pula. Kasi nga po nadagdagan yung variety kaya ayan, yan yung bato. Dapat dyan lang, lumabas na kasi nga ayan, wala nang mapagtaniman. Eto, late na ito. Kinuha ko na to doon sa mga tinitinda ko. At nung naputulan ko po ng mga talbos, ayan na yung mga nila, supling, yung mga supang. Ito, na-disgrasya kasi to si General Pageant. Naputol to, nabagsakan. Kaya, ayan, mababa. Ayan, silang dalawa. Sino to? Buttercup. Ayan, si Buttercup pala ito. Ayan. Ayan, iba rin po ito. Yung ganitong mga Sobrang laki ng dahon po nito. Ito, yung naligaw lang na pula. Super rare po ito. Buti na lang po naka-recover to. Nag 50-50 rin ang buhay nito. Nag 50-50 din. Parang hawig siya sa dreadlock, pero mas malaki-laki yung dahon niya at ayan, twisted din. Ito yan, iba rin po yan. Starfish na variety. Ito, yellow petra. Kasi mayroong petra na crouton, yung common. Pero itong yellow, mahirap hanapin tong variety na to. Yung petra crouton po, ayan, yung kadalasan na nakikita. Kasi ito po yung dahon nun. Ito po yung petra crouton. Ayan. Ito madali lang tong hanapin. Ayan po, mabuti na lang nakasurvive siya kasi lagi itong naiistakan ng tubig. Pero ayan, kung makikita niyo po yung mga ila-ilalim ay malinis. Ayan, rare din po yan. Ayang variety. Ito, parang hawig siya sa sagilala pero iba po. Ayan, tingnan niyo po yung pattern ng dahon, yung shade nung kanyang kulay, iba rin po. Ayan. Mas patulis ito kumpara sa sagilala. May nalampasan pala ako. Ito si ano nang ID nito? Hindi ko. Brocodot. Brocodot. Ang cute ng pangalan niya. Ayan. Ano na siya hanggang ulo. Ano na. Lampas na ulo ko ito. Lampas na ba? Sukatin ko nga. Ayan. Lampas na nga po. Si Brocodot.
Ito, iba rin po. Ayan, iba rin to. Ayan yung iba. Nandito rin. So pretty talaga nito. Grabe. Gayon talaga kaniya. Griffin din po ito. Dalawa kasi yung tanim ko. Ayan, halos dito po ay yellow din. Ayan, matataas na sila sa akin. Ayan, meron po kasi nagsisinso kaya medyo maingay. At mataas na rin si Yellow Venus and Pink Venus. Ayan, sila yung pinakamataas sa bahaging yan. At kung makikita nyo po ay sulit na sulit po yung pagod ko sa pagtatanim po sa kanila dito. Hindi nila ako binigo na lumago sila at gumanda ng ganito. Siyempre, ayan, kasabay nila din lumaki dito si Irene Kingsley. Ayan, si Irene Kingsley. Ayan, napakaganda rin po yan. Red na red din po yan. Ito naman si Claudia Lorraine at saka si Sunshine or Snow White. Harvest Moon at si Zoraida. Umuulan na naman po. Ayan yung iba, eto. Si Black Mamba at saka yung mga yellow tie apple ko, ayan. At saka si greenhorn. Ayan, sobrang taas na po. At saka sobrang laki, napakalago, napakataas. Ayan po. Ganito na po kataas at kalago ito. Ayan po. Halos matutumba na po sa bigat ng mga sanga. Ayan yung ibang mga plants po at yung iba ay hindi pa ganong kalaki kasi late naman natanim. Sa sunod naman, yung update ng ibang plants. Sa ngayon, ito yung pinapakita ko yung mga nauna kong dinirect ground dito. Kasi ito ay dating pinyahan. Tapos, ayan, tinaniman ko nitong mga halaman na ito na grabe, yung ganda. Ayan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa episode na to. At sa lahat ng aking subscriber na nadagdag, thank you so much po. Sa lahat ng aking viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.